Sa tamang plataporma, ang basura ay hindi problema. Nakamonitor ang itinalagang City Solid Waste Management Board at Inventory Inspection and Monitoring Team upang masiguro ang progreso ng Solid Waste Management Plan ng lungsod. Katuwang ng bawat pamahalaang barangay ang City Solid Waste Management Board sa pangunguna ng San Jose del Monte City Environment and Natural Resources Office sa pagbuo ng Solid Waste Management Plan, assessment ng mga inilulunsad na proyekto hanggang sa pangkabuoang implementasyon at pagsasaayos ng materials recovery facilities ng bawat barangay. Isa sa mga pangunahing programa ng sentro ang Plastic Mo Kapalit ay Semento Program, kung saan ang mga basurang plastic na nakokolekta sa iba't ibang mga barangay ay pinoproseso sa Central Materials Recovery Facility ng lungsod. Ito ay ipinapalit sa semento na siya namang ginagamit sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng programa na isusulong ang solid waste segregation at nababawasan ang mga basurang ipinapadala ng lungsod sa mga sanitary landfill at mga basurang napupunta sa ating mga ilog at karagatan. Pinoproseso rin sa Central MRF ang mga bubog mula sa mga boteng hindi tinatanggap sa mga junk shop upang gawing sangkap sa paggawa ng non-skid tiles. Ang mga pulverized materials mula sa mga ito ay ginagawang substitute sa buhangin na inihahalo naman sa sementong nakukuha sa Plastic Mo Kapalit ay Semento Program upang makagawa ng non-skid tiles. Ang mga biodegradable waste naman na hindi kayang iproseso sa mga barangay at commercial establishments ay kinokolekta ng sentro at ginagamit ng Central MRF para sa vermicompost production. Ang produkto ay ipinamamahagi sa iba't ibang mga barangay community gardens. Bahagi rin ng mga produkto ng vermicompost production ay ginagamit bilang organic fertilizer para sa mga punla ng punong pinalalaki sa city nursery. Simula noong 2022, itinuturo na ng sentro ang household-based composting sa 1,750 na kabahayan sa 6 na iba't ibang barangay sa lungsod. Matapos ang matagumpay na launching ng programa, mas pinalawak pa ang household composting sa karagdagang 2,000 na kabahayan sa lungsod. Sa tulong naman ng Cash for Work project ng City Social Welfare and Development Office, napondohan at patuloy pang napalaki ang programa para sa karagdagang 3,000 kabahayan sa lungsod. Kinokolekta rin ng sentro ang mga coconut waste mula sa iba't ibang commercial establishments at idinadaan sa shredding ng Central MRF. Ang mga coco dust at coco coir mula rito ay ginagamit bilang compost at ipinamamahagi ng libre sa mga organisasyong nangangailangan nito. Hinihikayat naman ang partisipasyon ng mga kawani ng pamahalaang lungsod at mga pamahalaang barangay sa pamamagitan ng Palit Basura Project, kung saan ang mga naipong plastic bottles, tin cans, cardboards at residual waste tulad ng laminated plastic at sandbags ay binibigyan ng kaukulang puntos na maaaring ipalit sa grocery items. Inilunsad ang Palit Basura Project sa 10 barangay sa lungsod at patuloy ang sentro sa monitoring at paghihikayat sa iba pang mga barangay upang makaisa sa proyekto. Minomonitor naman ng Manila Bay Cleanup Rehabilitation and Preservation Project Inspection, Inventory and Monitoring Team ang pagpaplano at paggawa ng mga resolusyon upang mapaayos ang liquid waste management ng lungsod. At upang masiguro ang kalidad ng tubig na ginagamit sa San Jose del Monte, katulong ang CRL Environmental Corporation, nagsasagawa ang pamahalaang lungsod ng sampling at testing sa water surface at groundwater ng iba't ibang stations bilang pagsunod na rin sa Water Quality Guidelines for Freshwater of 2016. Sa tulong ng joint venture sa pagitan ng San Jose Water District at Prime Water SJDM, nakapagtayo ng sariling wastewater treatment plant ng lungsod. Isa sa mga serbisyo nito ang dislodging ng mga septic tanks sa mga kabahayan ng iba't ibang mga barangay sa lungsod. Lumagda ang San Jose del Monte Centro sa isang cooperation agreement for e-waste management sa pagitan ng DENR Environmental Management Bureau, United Nations Industrial Development Organization, Ecological Waste Coalition of the Philippines at Bagong Silang Treatment, Storage and Disposal Facility for e-waste. Layunin nitong maiwasan ang pagtatapon ng mga e-waste sa lungsod at maproteksyonan ng mga San Joseño sa matinding panganib na maaaring idulot nito. Kinilala ang lungsod ng San Jose del Monte sa ginanap na PCBWE project nitong Miyerkules, September 18 na ginanap sa Manila Hotel. Ang pagkilalang ito ay resulta ng natatanging kontribusyon ng lungsod sa implementasyon ng e-waste Iwasto project ng United Nations Industrial Development Organization o UNIDO at Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DNR-EMB. Layunin ng proyektong ito na masolusyonan ang problema sa dumaraming electronic waste o e-waste na maaaring magdala ng
problema sa kalikasan maging sa kalusugan ng mamamayan. Ipinakilala rin ng senro sa mga barangay si Aling Tindera upang patuloy na isulong ang waste diversion sa lungsod. Si Aling Tindera ay isang pribadong kumpanya na tinatawag na Green Cycle na nagdalayon ding mabawasan ng plastic waste na patuloy na sumisira sa ating kalikasan. Sa pamamagitan ni Aling Tindera, ang mga basurang dati ay hindi nabibili sa mga junk shop ay maaari ng palitan ng salapi. Tunay na isa itong malaking hakbang upang makampanya ang waste diversion. Ang iba't ibang mga tanggapan ng lungsod ng miyembro ng Inventory, Inspection and Monitoring Team tulad ng Business Permits and Licensing Office, City Health Office, Office of the City Building Official at Sendro ay nagsasagawa ng regular inspection upang masiguro ang pagsunod ng commercial establishment sa lungsod sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Philippine Clean Water Act at iba pang mga batas upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran sa lungsod. Ang mga establishmentong nakitaan ng hindi pagsunod sa mga itinalagang pamantayan ay iniisyohan ng Notice of Violation o Citation Ticket para sa solid waste at Notice of Non-Compliance para sa liquid waste na may kaukulang multa na kinakailangang bayaran at maisaayos bilang requirement sa renewal ng kanilang business permit. Pinatatatag din ng Sendro ang panata ng pagiging makakalikasan sa isinasagawang information dissemination para sa mga mag-aaral ng public schools katuwang ang Department of Education. Nagsasagawa rin ng Sendro ng Values Formation Orientation sa mga residenteng nakatira malapit sa creek at mga ilog upang ipaalam ang kahalagahan ng solid at liquid waste management at mga batas pangkalikasan na nakasasakop dito. Masusing iniinspeksyon ng Sendro at hinihingian ng kaukulang dokumento bago bigyan ng Certificate of No Objection ang mga request na pagputol ng puno bilang pagsunod sa Presidential Decree 705. Hinihikayat din ng Sendro ang bawat residente na makiisa sa greening program at maglunsad ng mga tree planting activities upang labanan ng global warming at mapigilan ang masamang dulot nito sa kalikasan. Ang mga programang ito ay pangunahing dahilan kung bakit kinikilala at binibigyang parangal ng iba't ibang national agencies ang pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte. Plataporma at pagkakaisa. Ang pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte ay iisa at tulong-tulong sa layuning tapusin natin ang problema sa basura. Arya San Joseño.